7 times. So, mag-pray muna tayo. Father, we thank you so much, Panginoon, sa oras. Lord, thank you sa mensahe mo sa amin. Naniniwala kami, Panginoon. Please remind us once again in our time dahil nakakalimutan. And we entrust, O God, everything unto you. Open our spiritual understanding as well our heart kung saan namin itatanim, Panginoon, ang spiritual na binhi, ang iyong salita. And continue, O God, to help us to meditate and apply it in our daily lives upang patuloy kami, Panginoon, na malikha ayon, Panginoon, sa wagis at katinuan. Lord, we bless everything and we declare victory upon victory in Christ. Amen. So, maliwanag po dito. Ano yung sinabi ni Peter? Kasi Tagalog tong ano. Nandito ko pong patatawarin ang aking kapatid. Oo, sabi niya pag 7 times ba? 70 times 7. So, ilan yon? 7 times 7. 490, di ba? 490. So, ibig bang sabihin ni Jesus, bibilangin natin kung ilang beses natin napatatawarin yung ating ang mga nagkasala sa atin. No? So, lahat tayo bilang mananampalataya, alam natin, hindi bago na sa atin ang kautusan ng Diyos na magmahal at magpatawad. So, ang sinabi ni Jesus dito na 70 times 7, 70 times 7, so 490 yun, di po ba? Kung ang ibig niyang sabihin ay bibilangin natin, may may limitado, di ba? So, ang mensahe ni Jesus sa atin, gawin nating natural, no? Ang pagpapatawad. Forgive as much as we can until the end. Dahil ito ang nais ng Diyos sa atin. No? Sa mga kapamilya natin, mga kadugo natin, kung nagkasala sila sa atin, madali lang, di ba? Madali lang silang patawarin dahil kadugo natin sila. Pero may mga instances, may mga pagkakataon na ang hirap. Naranasan nyo? Yes. Na sinasabi ng iyong bibig na tinatawad mo. Pero pag maalala mo yung ginawa niya sa'yo, di ba parang tinutusok? Ang sakit, no? So, invalid ba sa Diyos na pag sabi niya na magpatawad tayo, as much as you can, nasasaktan naman ako, hindi pa naman ako manhid. Lalo na yung yung hindi mo kadugo. Pero, itinuring mo siya more than kadugo. Yung isusuko mo, ibibigay mo. Pati pamilya niya sa Pilipinas, hindi mo kilala, tinutulungan mo rin pag nangangailangan. May times pa na ginamit mo pangalan mo sa bangko. Dahil sa pagmamahal mo, sa care mo, kumpas lahat na yun. Pero sa umpisa, okay pa naman. Tapos biglang tumawag ang bangko sa'yo. Tawagan mo siya, hindi na makontak. Yung pala nasa Pilipinas na nag-terminate. Diba ang sakit? Pero sabi ng Diyos, magpatawad tayo, madali ba? Maghihirap Diba? Kahit gaano kakalalim sa Diyos, mapapamura ka. No? Kahit gaano karami ang salita ng Diyos na naitanim sa'yo, hindi mo maiwasan na magalit. No? Iiyak ka na lang dyan. Naranasan ko talaga na lalo na may taon kung wala kang pera, itatawag yung bangko, bibigyan kita na hanggang alas 5. Aakyatin ka namin dyan kung hindi ka magbabayad. Diba? Galit na galit. Kumukulong na yung dugo mo, hindi mo alam kung ano. So, mga ganun pagkakataon, hindi natin maiwasan dahil tao lamang tayo. Pero sa message natin ngayon, aalamin natin bakit
kailangan tayong magpatawad na sa kabila ng mga sakit, sa kabila ng mga naranasan natin, gawin pa rin natin yung natural, no? Yung hindi natin napipilitan o dahil ganito gusto ko lang ipakita sa mga kakilala ko, sa church ko, ay sa members ko o whatever, na nagpatawad ako. Pero deep inside, hindi. No? Kaya nga ito yung utos ng Diyos sa atin na oo, it hurts pa rin. It hurts talaga na kahit pag ganun mga ano, di ba? It takes time. It takes years pa na na ni pangalan niya ayaw mong makita. Ayaw mong makita. Scroll pa sa Facebook. Kaya ang solusyon, block. Ha? Para hindi mo makita yung mukha, yung post niya. Kasi pag yung nakikita mo, nasasaktan ka Para makaiwas, hindi ka na masaktan, block mo na lang. Yan, yung the best way. The best way yun. Para, ano kasi tao lang naman tayo Naunawan naman ng Diyos. Pero may mga pagkakataon. Pero sa mensahe natin ngayon, aalamin natin na kahit gaano kasakit yung ginawa nila sa atin, kailangan pa rin tayong magpatawad. So basahin natin. Tuloy natin sa 23 to 27. Sabi dito sa English muna. Therefore, the kingdom of heaven is light. No? Is light. So, ang pag-uusapan natin ngayon dito ay ang kaharian ng Diyos. Tanong ko, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Everywhere. Where's God? In the spiritual realm. Ang Diyos is in spiritual realm. Alam natin nandun, di ba? So, kung ang Diyos ay nandun, what is heaven? The dwelling place of God, di ba? Yes, yes. Kasi alam natin heaven, ay nandun ang Diyos. So what is heaven? The dwelling place of God. So, alam natin nandun, no? Nandun lang ang Diyos. So, sa atin ngayon, kaya yung binabasa natin na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Bakit pupunta tayo sa mga ganitong pagtitipon? O kaya sa church? Ano ibig sabihin nun? Kung ang alam natin na kingdom ng Diyos ay nasa langit, bakit pumupunta tayo sa mga gawain? So alam natin, what is heaven? The dwelling place of God. Kung nasaan ang Diyos, yun ang kanyang kaharian. So sa pagtitipon natin ito, nandito ba ang Diyos? Amen. Amen! Dahil napakaliwanag, nasabi niya sa John 1:1 na ang Diyos ay ang salita. Kung saan dumadaloy o ipinapadaloy o ipinabahagi ang salita ng Diyos, nandun ang Diyos. Tandaan natin, no? Ang salita ng Diyos ang Diyos ay salita. So kahit nandito tayo, wala tayo sa loob ng building, nandito ang Panginoon, kaharian ng Diyos. Nandito ang presensya ng Diyos dahil salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. So, maliwanag. So, sabi na dito, the kingdom of heaven is light. Tuloy natin, basahin. The kingdom of heaven, at sa Tagalog na lang. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihambing sa isang hari na nagnais na magpag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagbebenta, iniharap sa kanya ang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. So ang talents dito po, mga kapatid, hindi yung talent sa pagkanta, hindi yung talent sa pagsayaw, o sa pagluluto, no? Ang talents na sinasabi dito, ay alamin natin mamaya. 10,000 talento. Palibhas ay wala siyang maibayad, ipinaputos ng Panginoon niya na siya ipagbili, pati ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad.
Dahil dito ay nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Diyos sa alipin yun, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. So, sabi dito, ang isang alipin, pag sinabi natin settlement, i-settle the account, di ba pag i-settle mo yung utang, kwentahin lahat kung magkano yung utang mo. So, ito, merong isang alipin na napakalaki yung utang. Magkano? Sabi na dito, 10,000 talents of gold. So, para maintindihan natin, gumawa ako servants sa yung servants at yung master. So, makita natin. Sabi niya yung daily wage nila, yung sahod nila sa arawan, magkano isang denarius. No? So, yung isang talent, equivalent to 6,000 dinari. So, pag ang utang niya ay 10,000 talents, so, i-multiply natin. Magkano yon? 60 million dinari. So, pag sa current na value ngayon, yung 60 million na dinari equivalent to 4.5 billion na dolyar. Ang 4.5 na billion na dolyar, magkano sa piso? 268 billion 141,491,500. So, as a laborer, it will take 164,271 years of work to pay. So, yung sinabi ng ng king, master, na ipagbilin niya ang kanyang sarili, maging ang kanyang pamilya at ari-arian. Kahit gawin niya yun, imposible pa rin na mababayaran niya yung pagkakabutang niya dahil napakalaki. Pero dahil doon, alam nung servant na he cannot pay kahit anong gawin niya. So anong ginawa niya? Lumuhod siya. No? He knelt down at humingi ng siyempre humingi ng bayaran. So nung nakita ng master ng kanyang sincerity, anong ginawa niya? Tinatawad at binalaya. So sa English, sabi niya, he canceled all his debt. Pag sinabing cancel, totally, wala nang resibo, wala nang listahan, totally na binura. Karanasan yung dumaan sa Dalampasigan, di ba, pag may footprints tayo, di ba? Pero pag dumating yung waves, malakas na waves, iwawas out. So, ganun yun. He canceled all his debt. So, pag ganun, pag sa reality, pag tayo, halimbawa, may malaking utang, at sasabihin natin sa inutangan natin na, pasensya ka muna, wala akong pambayad ngayon. Unti-unti parsyal na lang ako pag meron ako. Tapos sasabihin niya, hayaan mo na, kalimutan mo na yung malaking utang mo sa akin. Ano mararamdaman natin? Saya. Wow, ang saya. Sana all, di ba? Sana, tatawag yung prime utang na. Yung utang na tulgat na lang. No? Ang saya. Siyempre, ang servant na ito, ang alipin na ito, siyempre ang saya-saya niya, ang laki, at talagang imposible hindi niya kayang bayaran. So, ngayon, dahil sinabi niya dito sa verse 10:23 na ang kaharian ng Diyos ay inihalintulad dito sa servant na maraming pagkakautang, tayo, marami rin pagkakautang. Amen. Malaki rin pagkakautang natin. Kasi ang pinag-uusapan dito ay ang kingdom of God, kaharian ng Diyos. So, lahat tayo, malaki ang pagkakautang natin. Amen. No? Pero kahit anong gawin natin, we cannot, wala tayong kakayahan na bayaran ang pagkakautang nito. Kaya, kasi ito parabol, talinghaga, meaning to say figurative speech,
So, yung pagkakautang na ito ay yung ano yung utang natin? What is our debt? The wages of sin is death. Death, Ha? yun. Ano yung pagkakautang natin? Yung Pagkakasala kasalanan na naingirit na natin. hindi natin kayang bayaran. Bayaran. So, anong ginawa ng king dito? He canceled his debt. cancel. So, ang king na binabanggit dito ay ang Diyos at ang servant tayo na mga mananampalataya. So, dahil tayo na malaki ang pagkakautang, hindi natin kayang bayaran kahit anong gagawin natin. Ano ang ginawa ng ating Ama? Naipako siya sa He sent His Son, Jesus Christ. Yung kanta natin natin kanina. No? 40 is the ram. Is the Lamb. At konektado rin yung itinuro ko noon, yung why Jesus had to bear the cross dahil sa ating makasalanan. So, iyon yung naging solusyon. Dahil hindi natin kayang bayaran yung malaking pagkakautang natin, God sent His Son to pay our debt. No? So dahil sa pagmamahal niya sa because of His, sabi mo dito, because of His grace and love, no? His mercy, He sent His Son to die at the cross. No? Ito yung power of the cross. Dahil sa kanyang dugo, He was away all our sins. So, ito yung parable na inaral natin connected dito sa ating spiritual na buhay kasi ang pinag-usapan dito ay kaharian. Hindi ito mundo, no? Hindi dito sa mundo. Kaya hindi literal na utang, kundi spiritual. Dahil lahat tayo, aminin man natin o hindi, malaki ang pagkakautang natin na hindi natin kayang bayaran kahit anong gagawin pa natin. No? Dahil ang dugo lamang ng ating Panginoong Jesus ang siyang may kapangyarihan to wipe out ang pagkakautang na yun, ang ating kasalanan. So maliwanag mga kapatid, ang parabol na ito, no? Dahil binayaran na ng ating Diyos ang ating kasalanan, ngayon malaya na tayo magpausap sa Diyos, diba? O, masaya ka na, malaya ka na wala ka ng pagkakautang. So hindi ibig sabihin na dahil malaya ka na, Gawin mo na lahat. Gawin mo na lahat ang gusto mo. So, sa sumunod, dahil sa sumunod na verse sa 28 to 35, ang basahin natin. Ngunit ang alipin din yun sa kanyang paglabas. Paglabas pa lang niya, palalabas pa lamang niya, ay natagpuan ng isa sa mga kapwa niya alipin na nagpautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito at sinakal at sinabihan, grabe na, bayaran mo ang utang mo, kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyaan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya. Maraming ganito. Siya ay umalis at ngunit ayaw niya, siya ay umalis at pinabilanggo ang kapwalipin hanggang sa pamayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwalipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at sinumpong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya pinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwalipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng ating Ama na nasa langit kung hindi nyo pusong patatawarin ang inyong kapatid. So makita natin dito sa 23 to 27, ang servant, yung ang relasyon nito is the master and the servant. No? Dito naman sa 28 to 35,
alipin to alipin. Magka-level na sila, no? Kung tayo, believers, kapwa, believers. So, sa laking pagkukautang na yon, pinatawad, kinansela, no? Dahil sa hawag at pagmamahal ng Diyos, syempre. Kalalabas pa lamang niya, katulad, halimbawa, punta tayo sa church, ano? Kalalabas mo pa lamang sa church, nasa lubong mo yung may utang sa'yo. Ha? Anong O, mararamdaman? sa ganitong gawain, kalalabas mo, nakita mo yung may utang sa'yo. Magkano yung utang niya? 100 dinari lang. Kung i-convert natin sa piso, 420,000. Eh, yung sa kanya, bilyon. Bilyon. Anong ginawa niya? Sinunggaban niya. Pero hindi tayo, hindi natin gagawin yun, di ba? Awayin lang. Awayin lang sa Facebook. Post. Aminin. Awayin sa Facebook. O kaya sa Messenger. Hindi madalitaan, pasapasarin lang mo. So, ganun ang ginawa niya, sinunggaban niya. Ano, na kahit nagmamakaawa yung kapwa niya, servant, hindi niya tinanggap. Anong ginawa niya? Dinala sa prison, no? Ipinakulong. So, tingnan, in our real life, no? Spiritually, huwag natin dapat gawin, no? Dahil lahat tayo pinatawad ng Diyos. Yung malaking pagkakautang natin, pinatawad ng Diyos. So, pag may ang utang kasi hindi ko literal na may utang ako sa'yo, may utang ka sa sino? Oo, sinilaan. Pero dito, ang utang na natin is yung ating Kristo. Meron tayong nihahambing na lang ito sa literal na utang. So makita natin dito yung servant na pinatawad ng Diyos sa lahat ng kanyang pagkakautang, wala siyang awa. No, nakalimutan niya ang ginawa ng master sa kanya. Agad-agad, no? Paglabas pa lamang nakalimutan na niya ang ginawa ng master sa kanya, ang pagkansela sa lahat ng kanyang utang. So sinisingil na yung walang may bayad. So walang compassion, walang awa. I send him to jail. So anong ginawa ng mga kapwa nila servant? Isinumbong ngayon sa Panginoon, no? Dahil nalaman ng Panginoon, anong ginawa niya? Sabi niya, dalhin niyo siya at parurusahan. No? Pero sa atin, literally, physically, kung nag-aaway-away tayo, walang magsasabi sa'yo na madali mo yan at parurusahan dahil may utang siya sa akin, wala yun. So, spiritually, saan dinadala? Yung mga may utang sa Diyos. Impyerno, tama sis. Diba? Saan pinaparusahan? Sa impyerno. Lumalagablag na apod. So, nakakatakot pala, no? No? Na kung hindi tayo marunong sa ano dito, na sa galit ng Panginoon, ibinigay niya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. So, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang iyong kapatid. Bakit may taus-puso dito? No? So, kapag magpatawad tayo with love, no? Hindi lamang para masabi lang na nagpatawad ka, na nagmumula lamang sa ating mga bibig. So, tandaan natin na every time, gaano man kasakit, isipin natin na sa laki ng pagkakautang natin, pinatawad tayo ng Diyos sa kanyang harap at pagmamahal. By His grace, yung lagi natin sinasabi, we are saved by grace through faith. No? So dahil sa grace ng Diyos, biyaya ng Diyos at pagmamahal niya, pinatawad niya lahat ng ating mga kasalanan. So sa message natin ngayon, iyon dapat ang iulit natin. Pero ano yung natin nangyayari? Madaling sabihin, mahirap gawin. Ang hirap sabihin, ang daling sabihin, ang hirap gawin. Pero kaya nga ipinaalala muli ng Diyos sa atin na para magawa natin, isipin natin
yung malaking pagkakautang natin na dahil sa pagmamahal at biyaya, pinatawad niya tayo, walang kondisyon, no? Walang kaabot-abot. So, ganun din dapat sa atin. No? Gayahin, i-adapt natin yung ginawa ni Kristo, ng Diyos sa buhay natin. ang sa totoo lang ang hirap, kahit tumatayo ka dito, nagpapagiging ng sarili. Pag ikaw ang tinamaan, pag maalala mo, yung ginawa mo lahat, tapos sasaksakin ka pa talikod, ang sakit, no? Na kahit iiyak mo, kahit ilang beses ng pag yung dadaan na lang yung pangalan niya sa Facebook, kumukulo na yung parang tinutusok ng karayon yung puso mo. No? Kaya nga, ito yung paalala ng Diyos sa atin. Kahit napakahirap. No? Ang katugo natin, siyempre madali na kasi katugo mo. Kahit gaano kalaki yung kasalanan ng ginawa ng ating pamilya, di ba napapatawad natin dahil pamilya? Sino pa magpatulungan? Hindi pamilya, di ba? Pero ang mga naging close mo yung pagbakas sinaksak ka, ang hirap. No? Pero it takes years. It takes time. At least, kahit it takes time, nakapagpatawad pa rin natin. Huwag lang natin panatilihin. No? Na hanggang, ano ba, may sinasabi yung iba, may maraming lokano dito, hindi kita patatawarin hanggang sa huling hininga ko. Di ba meron yung mga ganon? Meron. Pero huwag natin gawin. At lagi natin tandaan bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, binatawad niya ang ating mga kasalanan. Dahil kung hindi natin gagawin, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil napakaliwanag ang kanyang salita. So meron tayong supporting verses sa Lord's Prayer sa Matthew 6:12. Sa Matthew 6:12, di ba sabi niya dito, forgive us our sins as we forgive our debtors. No? So maliwanag yun. Paano tayo pinatawad ng Diyos? We cancel without condition. So dapat ganun din tayo. Kasi sinasabi niya dito sa Lord's Prayer, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. So ganun din dapat tayo. No? At sa Matthew 6:14-15, sabi niya dito, for if you forgive others, other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So maliwanag, no? Na kung hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos. So yung sabi niya sa verse 15, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Di ba nakakatakot? Parang dati sa akin parang hindi ako naniniwala na kung hindi ako magpatawad, hindi ako patatawarin ng Diyos. Dahil alam ko, humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Kasi yung sa 1 John 1:9, na when you confess your sins, He is just and faithful to forgive our sins. So, hindi ko na iniintindi yung hindi ako nagpatawad, hindi ako nagpapatawad. Dahil humingi naman ako ng kapatawaran sa Diyos. So, dahil alam ko is wala na yung kumbaga wala nang kumbaga walang connection yun sa aking salvation, no? Kung hindi ako magpatawad. Pero napakaliwanag. So, reminders din, paalala din sa atin. Paalala, hindi lamang sa inyo, ako rin, no? Ako rin, para sa ating lahat. Na kung hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoong Diyos. So, sa Colossians 3:13-14, sabi niya dito, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. And over all these virtues, put on love,
which bind them all together in perfect unity. So napakahalaga na sa pagpapatawad, kasama yung love. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa atin. No? Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon at ng ating Diyos Ama, yung paborito natin na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So dahil sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak to pay all our sins, to wash away all our sins. So ganon, dahil ang forgiveness without love ay ano lang yun? Kunwari lang yun. No? Kasi kung ang sinasabing pinapatawad pero deep inside, hurt na hurt ka pa rin. Ang sama-sama pa rin ng loob mo. Kunyari lang yun. Na kunyaring pagpapatawad. Walang katapatan. No? So, maliwanag na kung magpatawad tayo, as with love, nagmumula sa ating puso, hindi sa ating nguso. No? Dahil alam ng Diyos yun. So, sabi niya sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, maliwanag kung mga supporting verses natin, ano? So, lagi nating tandaan, magpapatawad ako dahil pinatawad din ako ng Diyos sa laki ng aking pagkakautang o aking mga kasalanan. So, napakaliwanag dito na kung magpatawad tayo, dapat sincere. No? Yung katulad ng nabanggit ko kanina, na nagmumula sa ating puso, hindi sa ating nguso. Sa 1 Peter 4:8-10, sabi niya dito, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Sabi niya dito, above all, love each other. Dahil ang love covers the multitude of sins. Pinapawi. Hindi lang, kasi pag sinabing cover, tatakpan lang, no? Yung ginawa ni Jesus, pinawi, was away, o pinapawi. Ang love, ang agape love, pinapawi ang lahat ng kasalanan o pagkakautang. So, hindi nawawala talaga ang love. No, love, forgive, with love, and with sincerity. So, tandaan natin, pag nangingibabaw yung love, pinapawi ang lahat ng kasalanan o lahat ng kasalanan ng ginawa nila sa'yo. No? So, panatilihin natin yung love sa ating mga puso. So, sa verse 9, sabi niya, offer hospitality to one another without grumbling. No? Each one should use whatever giving has received to serve others, faithfully administering and grace inspired. So, ano may gifts mo? Kaya mo ano sa friends mo para makatag. Kasi sa nararanasan natin, di ba, ang hirap din minsan maging apol mo na ikaw yung nasaktan, ikaw yung unang mag-a-appress. Pataasan ng sinasabi natin, no? Pataasan ng ego, no? Pero dahil tayo ay anak ng Diyos, no? Ang manais dapat sa atin ay pagmamahal, no? Kaya maiksi man yung ano natin ngayon is about forgiveness, no? Dahil nararanasan natin, tandaan natin na lahat tayo, malaki yung pagkakautang natin, pero dahil sa grace and love ng Diyos, He washed away all our sins. So dapat ganun din tayo. So ang pagpapatawad, ganun natin ginagawa. Kaya nga sabi niya sa umpisa, 77 times. Hindi ibig sabihin na 490 lang. No? Magpatawad tayo hanggang kaya natin. No? Now, wala tayong tinitipin. So, sabihin natin sa sarili natin,
Forgive. Let it go. Let it go. Wala nang let it go. Let it go. Let me go. Let it go. Let it go. Yakapin. Let it go. Pero, ang sakit na daw. Ay, yung mga nasawa dyan. Kaya ngayon sabihin na lang, pastora, hindi let it go. Let me go. Baliktad. Ang sakit ano, yung asawa mo, pinapadala mo lahat-lahat. Tapos, nalaman mo, pinambababae pala, pinambibisyo, pinambubulang, ano-ano pa pinansusugal. So, anong ibig ng Diyos? Patatawarin ko lang na basta-basta? Hayır. Pinagpo ko lang? Pera lang naman yun. God will provide. Ganun lang ibig sabihin ng Diyos. Let me go. Alam ng Diyos, nakikita niya yung nararamdaman natin. No? Kaya sinasabi nila, seek wisdom. No? Hindi tayo ng wisdom na magigila sa Diyos. Lord, paano? Anong gagawin ko? Oh, ang hirap magpatawad. Binuhos ko na lahat-lahat, ibinigay ko lahat-lahat. Walang natira sa akin. Pinadala ko lahat, pero ganito ang ginawa niya. Di ba ang sakit? Ang hirap talaga. Pero kahit mahirap gawin natin. No? Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na mahirap gawin. Yung pagpapatawad. Pero tandaan natin, sabi niya kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Yun yung kondisyon niya eh. No? Kaya kung kikimkimin natin hanggang ng ilang taon, sinantalo tayo. Sabi niya dito, parurusahan ang hindi magpapatawad. So, pag hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo makakapasok sa kanyang karir. Hindi tayo mapapabilang na anak niya. Sabi niya, maliwanag dito na pinarusahan yung servant na hindi pinatawad yung kapwa niya servant. No? So, ganun din dito sa kaharian ng Diyos. So, hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos, hindi rin tayo mapapabilang sa kanyang kaharian. Gusto niyo sa labas? Siyempre hindi. Diba? So, ganun. It takes time ang forgiveness. Pero gawin pa rin natin. Na? So, sa conclusion natin, sabi niya dito, God and Jesus solved the problem of sin we could not pay. No, we could not repay. We should always have a thankful heart. True gratitude is shown by loving, and true gratitude is, sabi niya, shown by loving and forgiving others. Since we are forgiven, we must not be like the unforgiving servants. Live as believers who love, forgive, and have a compassion heart. So yun, ikapabuhay natin. Sabihin natin, ilang kayo, katira ko. Dahil sa totoo lang, pakailan na ako nakarito. Ang masaklap, nawalan ako ng tiwala sa loob ng Diyos. Kaya sa labas kami, nag-present. Dahil yung kapwa mo sir, sisirahan ka, kaya kahit nagtuturo ka ng salita ng Diyos, hindi maiwasan yung mawalan ka ng tiwala, ma-discourage ka. Pero ganun pa man kasi hindi tayo dapat mananatili. No? Dapat lumabas tayo. No? Sa kulungan na yon, lalabas tayo. No? God willing.